Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Sa oras pang ito ay pag-uusapan po natin ito pong si Colonel Audi Mungaw, ha. So, base po sa aking nabalitaan, isa sa ilalim na po si sa General Court Martial, ito pong si Colonel Audi Mungaw upang sampahan po ng formal na reklamo, mga minamahal ko mga kababayan. Ito ay kaugnay po ng umano'y paglabag sa Article of War matapos po ang kanyang social media post na itinuturing na paglapastangan daw sa Pangulo o kay Ferdinand Marcos Jr., ang ating Pangulo, no? Na siyang Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas. So alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, hindi naman sa kung ano man, ito po ay ipinalalabas ngayon ng mga DDS na itong ginagawa sa kanya ay isang pangaharas. Yan naman po lagi sinasabi nila mga kababayan. Isang pangaharas ng Administrasyong Marcos. So ngayon, pag-uusapan natin kung totoo ba yung ikinakalat ng mga DDS na itong ginawa o nangyari dito po kay Colonel Audi Mungaw ay isang pangaharas. Yan ba ay isang pangaharas na kung saan ginigiit po ng ating mga kalaban, mga minamahal ko mga kababayan, no? Lalong-lalo na po ngayon na siya po ay haharap na sa General Court Martial. Kung di po ako nagkakamali, mga minamahal ko mga kababayan, ang isang sundalo po ng Armed Forces of the Philippines o AFP ay sakop po ng isang komprehensibong sistema po ng batas militar na sumasaklaw po sa kanilang istruktura, tungkulin at disiplina, at ito po ay nakabatay po sa Konstitusyon ng Pilipinas, mga espesyal na batas at mga regulasyon ng AFP, mga minamahal ko mga kababayan. So sa madaling salita, mga kababayan, may mga pangunahin po silang batas na dapat pong sundin bilang isang militar at mga pinagbabawal nilang gawin o sabihin, mga minamahal ko mga kababayan. Mga batas at tungkulin na dapat nilang sundin bilang isang militar, mga minamahal ko mga kababayan. Ano ba yon? Unang-una, siyempre, hindi naman porket militar sila, hindi na po sila susunod sa batas po na umiiral dito po sa ating bansa. Yung tinatawag po natin na Konstitusyon ng Pilipinas ng 1987, na kung saan ay itinatag lahat ng uri ng batas na makakatulong at magiging protection po ng lahat ng mga Pilipino. Ito po ang pinakamataas na batas ng ating bansa na sinusunod po ng lahat. No, baka akalain ng iba diyan, porket militar ka, kung ano yung mga nakasulat sa 1987 Constitution na hindi pwedeng sundin o pwede nang labagin ng kahit sinong may otoridad. Hindi po. Kung ano po yung ating magiging kaparusahan bilang sibilyan sa mga nagagawa nating kasalanan, siya din po ang pwedeng ipataw ng konstitusyon ng ating bansa. No, ang kaibahan lang po nila, maliban na sila ay sumusunod o kailangan sumunod sa 1987 Constitution, meron din po silang mga sariling patakaran dyan po sa Armed Forces of the Philippines o sa AFP, mga minamahal ko mga kababayan. Mas matindi sila kasi may batas sila na dapat sundin bilang isang Pilipino at may batas din silang dapat sundin bilang isang militar. So meron din po silang batas na sakop po ng batas militar, yung tinatawag po nila na civilian supremacy, no, kung di po ako nagkakamali. Malinaw po na nakasaad po sa Article 2, Section 3 na ang otoridad ng civilian ay mas mataas kaysa po militar sa lahat po ng oras. Ngayon lang nalaman to, no? Baka iniisip ng ating mga kababayan, yung pulis, militar, o kahit sino may ranggo, sila ang mas mataas sa ating mga sibilyan. Hindi po totoo yun. Kung mismo nga ang militar ay nagpahayag na ang kanilang bossing ay tayo, mas lalo ni mga kapulisan at iba pang mga mga ahensya ng ating bansa, di ba? So ibig sabihin, ang militar po ay nasa ilalim po ng kontrol ng pamahalaang sibilyan at dapat po sumunod sa rule of law.
mga minamahal ko mga kababayan. So ano pa yung batas na nasa loob nila? Yung tinatawag po, merong pag pumasok ka bilang isang militar, isa sa mga rules nila ay kailangan po pagtanggol mo yung soberenya po ng ating bansa, pati yung teritoryo, hindi yung teritoryo ng ibang bansa, hindi yung bansa ng China. So isa po yan sa rules, isa po yan sa dapat na alam ng isang sundalo kapag pumasok ka at tinuturo naman po talaga to. Ang pangunahing tungkulin po ng Armed Forces of the Philippines ay pagtanggol po ang soberenya at integridad at teritoryo po ng ating bansa laban po sa lahat ng mga kaaway, dayuhan man po ito o lokal, mga minamahal ko mga kababayan. So, isa din sa rules nila, tungkulin nila ay yung tinatawag po natin na pagsuporta sa konstitusyon. So tungkulin din po pala nila na suportahan po ang konstitusyon at mga simulain nito. Mga minamahal ko mga kababayan, hindi sila yung unang lalabag nito. Dapat kung ano yung pinagtibay na batas, susuportahan nila yan. At dapat sila ay maging katulong. Kung sino yung lalabag, dapat hulihin nila, tulungan nila yung ating konstitusyon para sundin ito ng lahat, no? So, meron din po tayong tinatawag na National Defense Act, RA number 8491. Ito ang batayang batas na namamahala po sa organisasyon, instruktura o operasyon ng Armed Forces of the Philippines, mga minamahal ko mga kababayan. So, ito pa yung ano nila, yung tinatawag na pagsunod sa chain of command. Ang isang sundalo daw ay dapat sumunod sa mga utos ng kanyang nakatataas na militar o pinakaano sa kanya, pinaka-ahead sa kanya. Mga minamahal ko mga kababayan, pinakamataas sa ranggo. Bawa, ikaw ay corporal, uutusan nga ngayon ng isang master sergeant. O natura, susunod ka, master sergeant yun buti sana kung kapareho mo lang ng ranggo, siguro pwede pa, 'di ba? So eto pa, pagpapanatili ng disiplina at kaayusan bilang isang sundalo. Kapag ikaw pala ay sundalo, dapat unang-una ka sa magpapanatili ng disiplina at kaayusan. Hindi dapat ikaw yung manguna sa kaguluhan. Hindi dapat makita sa iyo na borumbado ka, 'di ba? Mahalaga ang disiplina at kaayusan sa lahat ng oras upang manatili ang operasyonal tinatawag nilang efficiency ng Armed Forces of the Philippines. Number 3, ay tinatawag nating Article of War. Ito po ang koleksyon ng mga batas na nagtatakda po ng mga krimen at parusa sa loob po ng militar. Ito na yun. Dito mamaya pag-uusapan natin to. Kabilang na po dito ang mga probisyon tungkol po sa insubordination, immunity, disloyalty, at iba pang paglabag ng partikular sa militar, mga minamahal ko mga kababayan. Ika-4, mga regulasyon ng Armed Forces of the Philippines. Mayroon din pong internal na regulasyon at pulisiya ang Armed Forces of the Philippines na dapat sundin ng lahat ng mga membro nito na sumasaklaw po sa kanilang pag-uugali, paggamit ng uniforme at iba pang respeto ng serbisyo. No? So pag-usapan natin mga bawal gawin at sabihin bilang isang militar. Sakop po to ng kanilang rules. May rules po. Mga DDS. Eto inaano ko na sa inyo. Pwede nyong i-search kung mali ba yung sinasabi ko. Ito. Una, paglabag sa chain of command at insubordination. Pakinggan ninyo. Bawal ang hindi sumunod sa lehitimong utos tawag dito. Ulitin natin. Bawal ang hindi pagsunod sa lehitimong utos ng nakatataas na opisyal. Bawal. Kailangan pag ikaw ay sundalo, kung anong utos ng general, sundin nyo. Ang pagtutol o pagsuway sa utos ay may kaakibat na parusa. Yan. Pangalawa, paninira sa Pangulo, Commander-in-Chief. So ito, mukhang dito yata to si Mungaw, no? Ang paglapastangan, sabi dito, ang paglapastangan o pagpapakita ng kawalan ng suporta sa Pangulo na siyang Commander-in-Chief
ay itinuturing na seryosong paglabag sa Article of War. Ito ay maaaring ituring na disloyalty o conduct unbecoming of an officer. So, ibig sabihin, nasa batas, hindi po sa kung ano man ang ginagawa dito kay Colonel Mungaw, na sinasabi nilang hinaharas at dahil sumusuporta kay Vice President Sara Duterte. Hindi po totoo 'yon. Batas militar po to. Kaya kung magagalit kayo, wag po sa ating Pangulo. Sa Armed Forces of the Philippines kayo magalit. Kasi bago pa pumasok itong si Mungaw, alam niya na to. Alam niya na to kasi official nga siya, nasa training nga siya. Posible naman nagtuturo siya doon na kung ano-ano. Ito hindi niya tinuturo to. Tinuturo niya to. 'Di ba? Malinaw po 'yan, tinuturo niya rin to. Bakit siya lumabag? Kasi gusto niya. Di ba? So ano pa? Ito pa, number 3, pagsali sa political activities. Sabi dito, bawal ang direkta o aktibong pagsali sa partisan politics. Ito ay upang mapanatili ang pagiging o politikal ng militar at hindi ito magamit para sa interes ng isang partikular na partido o kandidato. Kasama dito ang pagrarally o pag-organize ng mga pagtitipon na may kaugnayan sa politika. So kaya nga nung nananawagan sila Harry Roque at yung iba pang mga politiko, sila Singson ba yun? At iba pang mga kalyado ni Sara Duterte, wala pong militar na lumabas, walang militar na sumuporta, maliban na lang po doon sa mga laos na militar, doon po sa mga retirado na. So di naman po natin binubuli, pero imbes na sila yung magpakita ng magandang ehemplo dahil matagal-tagal sila sa serbisyo at alam nila yung mga batas na to, abay sila pa yung nanguna, ginamit yung kanilang pagiging retired army para lang manghikayat ng mga Pilipino na kung saan mali-mali naman yung mga pinaglalaban nila. Diba? Number 4, pagsasagawa ng kudita o paghihimagsik o yung tinatawag na immunity rebellion. Bawal sa mga sundalo na gawin yon. Ang pagtatangkang pabaksakin ang pamahalaan o ang paglabag sa lehitimong otoridad sa pamamagitan ng puwersa ay pinakamabigat na krimen at may pinakamataas na parusa. Kaya nga naalala ko noon, pero yung kay Senador Trillanes naman, tama naman yun. Kasi talaga namang umabuso si Gloria. Sana, yung itong ginawa ni Mungaw, kung nangyari ito sa panahon ni Trillanes, okay yun. Kasi talaga namang, biro mo, para lang manalo si Gloria Macapagal Arroyo, kay Fernando Poe Jr., dinaya niya yung eleksyon para lang patuloy yung pagnanakaw niya sa pera ng taong bayan. Kung sa panahon na yon, si Mungaw ay nagsalita ng gano'n, baka ituring pa natin na okay. Kasi kung titingnan po ninyo, di ba? Bakit ba inalis ni Pangulong Noynoy Aquino yung ni Trillanes, yung kaso niya na rebellion? Kasi alam talaga, anong nangyari? Hindi pinakulong ni Noynoy si Gloria Macapagal Arroyo para makaganti si Trillanes. Dahil ang totoo talaga nun, kung sino man yung dapat makulong nun, si Gloria Macapagal. Diba? So, ang sabi po dito, ang pagtatangkang pabaksakin ang pamahalaan o ang paglabag sa lehitimong otoridad sa pamamagitan ng puwersa ay pinakamabigat na krimen at may pinakamataas na parusa. Kaya itong kinakaharap ngayon nito ni Bungaw, ito na yung kaya siya na sa General Court Martial, di ba? Panglima, paggamit ng uniform at paggamit ng uniform at illegal na aktibidad. Bawal gamitin ang uniforme o ang pagpapaganap na miyembro ng militar para mangikil, magnakaw o magsagawa ng iba pang krimen. May mga panukalang batas pa nga upang higpitan ang parusa sa maling paggamit ng uniforme ng militar. Totoo yan. Kaya yung iba nagsusuot-suot ng uniforme na hindi naman sila membro,
Oh, 'di ba? Okay sana kung kahit ikaw ay reservist, okay lang kasi talaga namang part pa rin yan ng Armed Forces of the Philippines. Pero kahit nga yung mga reservist hindi basta-basta nagsusuot basta-basta kung saan-saan lang nila dinidisplay yung kanilang mga uniform eh. 'Di ba? Panganim, pagpapakalat ng maling impormasyon o propaganda. Eh mukhang isa dito, ito mukhang may kasalanan din dito si Bungaw kasi malita ko maliban doon sa mga pinost niya, may mga estudyante siya na siya mismo ay nang-aakit doon sa mga ito, sabi-sabi lang ha, pero posible kasi nandoon na siya mismo eh. Ano pa bang gagawin niya? Ayaw nga niya suportahan, alam nga naman sabihin niya doon sa mga estudyante, suportahan natin si PBB. Natural, expected na natin yon. Di ba? So, sabi po dito, bawal ang pagpapakalat ng mga balita o impormasyon na hindi pinapayagan ng militar o ang pagpapakalat ng mga balita na hindi pa napapatunayan o kumpirmado, lalo na kung ito ay makapinsala sa gobyerno o sa AFP. Ibig sabihin, pag sinabing gobyerno, sino ba yung nangunguna sa gobyerno? Ang ating Pangulo. Kaya nga pinagbabawal eh. Balita ko, siyempre may mga nagtanong kay Bunga, ba't ka ba binawi mo yan? Siyempre magsasabi yan. Kasi ganito, bangag, ganito, magnanakaw sa tao. Natural lang naman sabihin niya doon na, ganito, alangan ng purihin pa niya yung ating Pangulo. Dahil kung puring-puri siya sa ating Pangulo, bakit pa siya bibitaw sa kanyang pagsuporta, di ba? So, common sense. So, pampito, pagdadala ng armas sa pampublikong lugar. Kung hindi on duty, ito pakinggan ninyo, mga pulis, militar, meron ding rules sa pagdadala ng armas ng mga militar. Kung hindi on duty, bilang pangkalahatang patakaran, pangkalahatan to bawal magdala ng armas sa mga pampublikong lugar kung hindi sila nasa opisyal na tungkulin. Yun. So, ibig sabihin, kahit militar ka, kung hindi mo duty yung araw na yan, huwag ka magdadala ng armas. Kasi bawal. Diba? Pangwalo, paggamit ng social media. Eto na. Bagamat may karapatan sa pagpapahayag ang mga militar, ay may limitasyon sa kanilang mga pahayag sa social media. Naku, yari dito si Bungaw. Lumabag siya sa number 8. At sa iba pang mga numero dito na may rules sa loob ng kanilang sinumpaan. Lalo na kung ito ay makakasama sa reputasyon ng Armed Forces of the Philippines. Talagang nakasama yung naging mensahe niya, yung naging post niya doon, nakasama yun. Kasi unang-unang ni Pangulong Ferdinand Marcos yun, Browner! Ano nangyari sa tauhan mo? Bakit tila nalimutan yata niya yung pangunahin? Siyempre, militar din niya sa mga hindi nakakaalam, scout ranger po ang ating Pangulo. Nung kabataan niya, hindi lang po yung tatay niya naging sundalo, pati po siya. So sabi po dito, makakabahagi ng classified information. O magpapakita ng kawalan na disiplina at respeto sa kanilang mga superior at sa commander-in-chief. Nako, saktong-sakto to sa kanya. Kaya may batayan pala, mga minamahal ko mga kababayan. Uulitin ko sabi dito, bagamat may karapatan sa pagpapahayag, ang mga militar ay may limitasyon lamang sa kanilang mga mga pahayag sa social media, lalo na kung ito ay makakasama sa reputasyon ng Armed Forces of the Philippines, makakabahagi ng classified information o magpapakita ng kawalan ng disiplina at respeto sa kanilang mga superiors at sa commander-in-chief. Alam niyo mga kababayan, bago pa naging Pangulo, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nandito na to. Bago pa naging Pangulo, si Digong, nandito na to. Maging si Gloria Macapagal Arroyo, nandito na to dahil may cellphone na po ng mga panahon na yon. Kaya wag niyong sabihin na ito ay panggigipit, style nyo, bulok. Sinasabi nyo lang yan dahil di nyo matanggap sa sarili nyo na karamihan sa mga sumusuporta kay Sara Duterte ay nakukulong dahil sa maling paraan. Diba? So, ito pa, sinasabi po dito, ang mga paglabag sa mga nabanggit na batas
at regulasyon ay maaaring humantong sa iba't ibang kaparusahan mula sa administrative sanctions hanggang sa paglilitis sa court martial na maaaring magresulta sa pagkakakulong o pagpapatalsik sa serbisyo. O kaya doon sa mga kababayan nating mga nasa serbisyo pa, maghulos dili po kayo mga kapatid.